talagang matalino ito si Guanzon. Okay, napakatalino nitong abogado na ito na nakita niya ang problema at meron siyang nakikita na ako'y sang-ayon. Sabi niya, kung ako sa mga Revilla, Tolentino at Barsaga, mag-usap-usap na kayo dahil iisa-isahin na kayo ng mga Rimulya dyan sa Cavite. Okay? Ito'y nakita ko lang sa Facebook. Ito hindi natin alam. Ha? Kung ito'y may katotohanan. Pero, ako'y naniniwala sa katagang ito. Dahil nakikita na natin, talagang pinag-iinitan na. Di ba, napag-initan na nga to si Barsaga. Ngayon naman, pinag-iinitan na rin ng Revilla. Pero sinasabi ni itong si Boying na ito wala pang makitang kaso or ebidensya para sampahan itong si Tambaluslos. Itong si Martin Romualdez. Diba? Ay sinong inuna nila? Ang Revilla. Bakit? Kalaban dyan sa Cavite. Kasi hitting two birds in one stone. Napagbibigyan na nila yung adik sa palasyo. Napapagbigyan pa nila yung kanilang political ambition. Dahil ang balita nga natin, itong anak ni Boying Rimulya ay walang binatbat sa anak ni Bong Revilla. At sila ang magtatalo dyan as governor. So talagang alam naman natin ang issue dyan ng Rimulya at Revilla. Talagang napunta na. Tanungin nyo mga taga Cavite, talagang mas gusto nila ang Revilla dyan sa Cavite. Di ba? Kaya dapat mag-usap-usap na kayo. Kaya nga malaki ang problema ko sa pagiging ombudsman nito si Boying Rimulya. Isipin mo, ang anak niya ay politiko rin. Diba? Ombudsman ka, tas may anak kang politiko. Siyempre, meron kang may political interest ka. Magagamit mo yun. Tapos saan mo irereklamo yung mga kalaban sa politiko? Katulad ni Bong Revilla sa kanya. Diba? Anong klase ito? Anong klase ito? No? Kaya napakaganda nitong sinabi ni Attorney Guanzon. Kung ito'y talagang kanyang sinabi, meron siyang nakikitang baho. Yung nakita ko, yung nakikita niyong lahat dyan sa Cavite, or yung lahat ng nakikita ng mga Pilipino, dyan, nakita din ni Attorney Guanzon. In short, it's very obvious, it's public knowledge na talagang naninira ng political enemy itong mga Rimulya. Gagamitin nila ang kapangyarihan nila dahil katulad sila ni Bongbong, hindi kayang lumaban ng patas sa eleksyon. Gagamitin nila ang panggigipit dahil hindi nga, di ba? Katulad kay Sara, hindi na matalo ni Bongbong yan. Kaya ini-eliminate si Sara, same thing. Ini-eliminate ang Revilla. Ang ganda ng sinabi nito si Attorney Guanzon. Next po tayo. Ito po, pag-usapan natin itong sinabi ni Mon Tulfo. Inano niya to sa kanyang page. Sabi niya, Ramon Tulfo responds to Chelsea. Hindi ko alam, Ilore ba to? Hindi ako mahilig sa mga artista. Claims in viral post. Inuulit ko, kung totoo ang sinasabi ng babae, if you ask me, she's not even worth 5,000. Aray nako. Ang pogi mo, Mon Tulfo. No. Bigyan natin ng komentaryo yan. Ibig sabihin niya, kung totoo, according to Mon Tulfo, kung totoo yung sinasabi ng babae, kung totoo, okay? Hindi man lang siya worth 5,000. So, in short, kino-confirm din ni Mon Tulfo, bibilhin niya rin yung babae, hindi lang 5,000. Posibleng 3,000 lang or 1,000. Pero in short, gagawin niya rin. Di ba? Bibili niya rin yung babae. Kasi kung totoo, yun sabi niya, hindi siya worth 5,000. Ano pinapatunayan niya? Pareha silang manyakol. Ganun yun di ba?
Hindi lang nga 5,000. Nangunguripot. Ano pinatunayan niya? Manyakol din siya. Na kuripot or hindi niya type yung babae, mas mataas ang standard niya dun. Hindi yan ang type niya na babayaran niya ng 5,000, siguro 3,000. Baka ganun ang kanyang ibig sabihin kasi napakalinaw naman, no? Hindi siya worth 5,000. So, wala siyang napatunayan dito. Gusto niya insultuhin yung babae pero lumalabas yung puso niya. Gawain niya rin. Hindi lang siya gagastos ng ganong kalaki. Di ba? Pero ito yan. Kasi napanood ko yung sinabi ni Ben Tulfo. Huwag ka na makisawsaw. Nakikisawsaw ka eh. Sabi nga niya, kuya, kung issue namin, kami yung magtatanggol sa amin. Huwag mo na kaming ipagtanggol. Nakikisawsaw ka eh. Kaya naman kasi pinagtatanggol niya si Rapi Tulfo dahil gusto niya makisawsaw. May pangarap din to. Gusto rin nito maging senador. Kung bagat sa magkakapatid siya kasi ang kulelat eh. So, kailangan sausawan niya yung issue. Di ba? Kaya na mahirap eh. Pag hinog sa pilit, hindi talaga uubra. Ngayon, hindi naman natin alam kung talagang gawain niya ni Rafi. Pero isipin mo, yung programa mo, inaayos mo yung mag-asawa. Di ba? Marami siya diyang isyong kabit, isyong mag-asawa, pinakikialaman ni Rafi. Kung totoo to sinasabi nitong babaeng to, isipin mo, ikaw mismo, sinisira mo yung asawa mo. Di ba? Yung inaayos mo sa programa mo ay isa ring gawain mo. How hypocrite is that? Next po. Ito naman, yung kanina, pari naman ang tumitira dito kay BP Sara. Ngayon naman, kasamaang palad, pastor naman. Pambira ito mga to. Okay, pag-usapan natin. Sabi niya, napakadetalyado ng mga kwento ni Madriaga. Kailangan nating malaman kung tumanggap ng pera si BP Duterte sa mga pogo at drug lords. Sabi yan ni Benny Abante. Una, Mr. Abante, talo ka. Hindi ka nga nanalong congressman eh. Magkaroon ka ng kahihiyan sa balat mo. Kung hindi dahil kay Garcia, hindi ka uupo. Sa bagay, kailangan mo magbayad ng utang. So, ipinanalo ka, ipinaupo ka ni Garcia na may utang na loob kay Bongbong Marcos or kay Tambaluslos. So, yung kalaban, nung magpinsa, kailangan mong harasin. Ayan na. Paano napakadetalye yung sinabi ni Madriaga? Doon na nga lang sa edad na naging kaklase niya ito si BP Sara. Elementary pa lang si BP Sara nung panahon na yun, 1991. Doon pa lang, sabit na. Paano naging napakadetalye? No? Sana medyo nagkaroon ka naman lang ng kahihiyan. Diba? Talo ka na eh. Manahimik ka na kasi doon pa lang sa pagkakatalo mo, nagsalita na taong bayan. Dapat natututo ko sa mali mo. Kaya ka natalo kasi hindi nila nagustuhan yung tayo mo. Ano bang tayo mo? Harasin ang Duterte. Harasin ang mga vloggers. Exactly, kaya ka natalo. Tapos, ganyan pa rin ang gagawin mo ngayon. Kung hindi ka naman 1 kilong tanga, dapat nagbabagong buhay ka na. Binabago mo na. Dapat alam mo kung bakit ka natalo. Tapos, sa susunod, tatakbo ka na naman. Tapos, matatalo ka na naman. Tapos, aasa ka na naman sa COMELEC para makaupo ka. Huwag mong iasa sa iba yung success mo. Yung alam mo nang mali, huwag mo nang gawin. Inaasa mo pa eh. Nawira ka oh.